Hi everyone! Papasok na po tayo. Samahan niyo kung kunin ko lang itong tulingan para dinner mamaya pag uwi. Kasi frozen para ma-defrost siya. Sakit lang. Why were you here? Barney had a family issue and needed the night off. Subject replaced. Hi everyone! Good morning and welcome to another vlog. Hi everyone! Good morning! It's another day, another vlog. Tapos na po akong magluto sa taas. Bumaba lang ako kasi hindi pa luto yung rice. Tapos nagprito ako ng bisugo at sunny side up. Yun lang yung breakfast namin, kape, tapos mag-ready na papunta ng work. So, what time now? 4:47 a.m. So, kanina lang ako gumising mga 4:20, ganun. So, yun lang naman at kakain na kami maya-maya. Milo! Ika cute! Hi everyone! Good morning! Welcome to another vlog. I hope everyone's doing well. For today's vlog, I'm going to share with you my first week experience when I arrived here in Calgary, Alberta. And someone asked if when you received your visa, did you fly straight from Bahrain to Canada? My answer is no. I went home to Philippines from Bahrain, and from Philippines I flew to Thailand. Why? I'll tell you later. Welcome to our channel. If you are new to this channel, please consider to like, share, and subscribe. Thank you. Okay, so yung tanong na did I fly from Bahrain to Canada and I went home to Philippines, and why did I fly to Thailand? Okay, my reason was uh, I was asking a lot of people, like, what if from Philippines I'll fly straight to Canada? They told me that you might have a problem, you might be pulled out from the plane, yung tinatawag nila na offload. So kinabahan ako, so I was afraid. So I don't want to take the risk. So ang suggestion nila is better for you to fly to another country like Hong Kong, Korea, Thailand, yung mga kalapit na Asian countries. So nag-ask naman ako sa iba na baka pwede naman sa Pilipinas kasi nga I don't have to pay for another ticket, di ba? Kasi mahal. So, sabi ko, ayoko rin naman na nandoon ako sa airport or sa immigration tapos magka-problema pa ako. Then, I decided na, sige, mag-Thailand na lang ako. Kaya, from Philippines, lumipad ako papuntang Thailand. Tapos doon ako sa Thailand bumili ng ticket ko papunta ng Canada. When I arrived here in Calgary, somebody told me na you should have gone to yung office kung saan ka magpidos. Tapos sila na magbigay sa'yo ng instructions kung ano yung next. Pag nandoon ka na sa immigration sa Pilipinas, ibigay mo lang yung mga documents na galing ng IRCC, galing ng employer mo.
tapos yung LMIA. Basta lahat yun. Tapos, yun yung i-present mo doon sa immigration. Anyway, kung galing kayo ng Pinas, papunta ng Canada as a temporary foreign worker na may visa na, punta lang kayo doon, magpidos kayo. Tapos i-ask nyo na sila, then they will guide you and that's it. You don't need to fly to Asian countries. Yung pagdating ko dito sa Calgary, actually yung flight ko was from Thailand, then Thailand to Taiwan, Taiwan to Vancouver. Then, kasi sa Vancouver, nandoon yung immigration nila. Saglit lang, madulas. Kaya, doon yung ano ko, yung entry ko. Tapos, doon ko na kinuha yung work permit ko sa immigration doon sa Vancouver Airport. Hiningi nila sa akin yung ano ko lang naman, passport, LMIA. Tapos after noon, tinanong lang ako ng officer, alam mo ba yung work mo, kung saan ka mag-work? Sabi ko, yes, sa liquor store under the name of my employer and the name of the liquor store. So, sabi niya, oh, okay, that's good. Welcome to Canada. If you have any problem, please call the number stated in your Lamia. Ganun lang. Ganun lang kadali. Pero, sa haba ng pila, naiwan ako ng WestJet, yung Vancouver to Calgary. So ngayon, nag-worried ako kasi paano na yun? Wala na akong pera na ibili ng ticket yung sarili ko from Vancouver to Calgary. Shucks! Hinihingal ako. Tapos, nung sabi naman doon ng mga kasamahan ko na ibang Pinoy din na same din sa akin na iwan ng WestJet. Sabi nila, punta lang tayo doon sa sa counter ng WestJet. Tapos tanong natin sila kung anong gagawin. Tapos noon, pumunta kami doon sa counter ng WestJet. Buti na lang tinay din yung nandoon. Ayun, sabi niya, yeah, sure, no problem. Ayun, binook niya kami sa susunod na flight. So, easy lang. Friendly yung mga Canadian. Ay, nahingal ako. Majuba ka kasi. So, yun yung nung dumating ako ng Vancouver. Tapos, yun, nabook ko na. Tapos, nag-message na agad yung yung employer ko. Hindi daw siya natulog. Kasi, baka tatawagan siya ng immigration na, hey, kilala mo ba tong tao na to, ganon. Yun na nga, hindi na naman siya tinawagan. Yun lang naman kasi sobrang dali. Wala silang kuskus balungos kasi pag legal talaga, legit, yung wala kang tinatago, go, wala na silang tanong-tanong pa yung immigration. Tapos super friendly sila, accommodating. And then, yun na, so, wait na lang ako ng flight from Vancouver to Calgary. Ngayon, nung dumating ako dito, actually sa Canada, wala akong kakilala. No friendship, no family. May mga relatives ako, pero nasa Toronto. Tapos, saglit, dito na ako sa work. So, nasa Toronto lang sila. So, wala talaga. Ngayon, ang nagsundo sa akin is yung kaibigan ng agency ko sa Dubai. May kaibigan sila dito sa Calgary. So, siya yung sumundo sa akin. And then, doon ako tumuloy sa kanila for 2 nights. Tapos, pahinga lang muna for 1 day, yung parang relax lang muna kasi sa biyahe. The next day, yun na, nag-asikaso na kami ng papers ko, yung mga kailangan natin dito pagdating ng Canada. Wait lang. Hi, boss! Hello, hi, how are you? Good, thanks. And you? Very good. That's my boss! Boss, where are you going? I'm going home now. See you. Bye. Okay, I will include you in my vlog next time, okay? Yeah, that's fine. Alright, see you, bye!
Hi everyone! Kakalabas ko lang, kakatapos lang ng shift ko. My God, sobrang busy. Hindi ko na ituloy yung vlog ko kanina. Tapos may shipment pa. Grabe, ang busy Friday kasi ngayon. Tapos yung iba, sahod. So, may sahod sila every Friday. Tapos, syempre, their weekend starts now. Hi guys! Kakarating ko lang sa bahay. So, ituloy na natin yung vlog natin. So, ayun nga, nung dumating na ako dito sa Calgary, 'di ba sinundo ako nung kaibigan ng agency ko from Dubai. So, the next day, umeksena agad kami, talagang inasikaso na namin yung mga papel na dapat nating kunin. First, yung SIN or Social Insurance Number. So, saan natin kukunin yun? Kukunin natin yun siya sa Service Canada. So, mag-search lang kayo kung saan yung malapit na Service Canada sa lugar ninyo. Dito kasi, doon kami pumunta sa downtown sa Harry Hayes building doon sa downtown. So doon namin kinuha yung SIN. Ang dinala ko lang ay yung work permit ko, yung passport ko. Yun lang yung kailangan ng Service Canada sa iyo. Maibibigay din sila sa iyo na form. So i-fill up mo 'yon at i-ready mo rin yung date of birth ng both parents mo kasi ako talagang hindi ko kabisado yung year. Alam ko lang yung birthday nila pero yung year, doon ako nagkakagulo kaya sinusulat ko before ako pupunta kung saan man pag may magtatanong about sa parents date of birth. So yun yung requirements for SIN. Yun ang unang-una mong kukunin pagdating dito, SIN, Social Insurance Number. Next nating kunin ay ang mag-open ng bank account. Ang nangyari sa akin, iniwan na ako nung kaibigan ng agency kasi may emergency ata siya kaya kailangan niyang lumipad doon sa Toronto. Toronto, arte. Tapos, yun na, ako na lang mag-isa. Ang nag-guide na lang sa akin, si boss. So, sabi ng boss ko, doon ka na pumunta sa ATB, sa Forest Lawn branch. Kaya doon ako pumunta. Ang dinala ko lang, passport, work permit. Yun lang yung kailangan din nila. Tapos, nung pumunta ako doon, in-approach ko na yung manager, yung kaibigan ni boss. At inopen na nila ako ng bank account sa ATB. May savings, checking, debit, di ba ganun. Tapos, sabi ni boss, pwede ba daw i-open na din nila ako ng credit card para ma-establish na yung credit score ko, ganon. So, actually, hindi sila basta-basta ata na nagbibigay ng credit card, lalo na pag bago ka lang, temporary foreign worker, mga ganon. So, kinausap ni boss yung manager na pwede mong bigyan, mo na lang saan ko mangyari, nandito ako, parang ganon. So, inopen nila ako, yung first credit card ko, binigyan nila ako ng 1,000 credit limit, $1,000. So, ayun. At yung credit card na yun, pinapagamit lang sa akin ni boss yun. Or, nag-advise siya sa akin na gamitin mo lang yan pag mang-grocery ka. Tapos, kung may mabayaran kang importante na bills, lalo na kung may mga bayaran ka sa government, mga ganon, government. Yung ginagawa ko, tapos sabi ni amo, dapat bayaran mo yun agad, wag ka nang mag-wait na mag-due pa or singilin ka, ganun yun, para yung credit score mo maganda. So, yun, nagkaroon na rin ako ng bank account sa ATB, guys. ATB Forest Lawn Branch. Punta kayo doon. I-flash ko dito yung calling card nung person na i-approach nyo. At if ever nandito kayo sa Calgary, kung kailangan niyo yung service, yung help ko, matutulungan ko kayo. So, guide lang. The last but not the least na kukunin natin ay yung Alberta Health Card. So, maghanap tayo ng registry. Ako, dito ako kumuha sa may Ogden, sa Riverbend. Doon ako kumuha sa registry na yun ng Alberta Health. So, ang dinala ko lang din ay yung mail, or kasi di ba nag-open na ako ng bank account, so binigyan ako ng ATB ng doon, mail, kunwari na minail na nila sa akin, ganon. So, para prove lang yung home address ko. Okay? So, yun yung dalhin mo, passport at work permit. Yun yung dalhin mo doon sa registry at sabihin mo kukuha ka ng Alberta Health Card. Tapos,
yun, may fill upan ka doon, and after nun, magbabayad ka ata $70 or $20. At the same time, kukuha ka na rin ng Alberta card mo. Alberta ID, oo. Tapos, isi-send nila sa mail mo yun. So, yung address na ginamit ko is doon sa liquor store, kaya doon nila isi-send after 2 weeks. So, magkakaroon ka na ng Alberta card at Alberta health card. So, yun lang naman yung tatlong pinaka-importanting gawin pagdating dito mo sa Canada. If you need my help, if you are here in Calgary, you can just message me. Char! At your service, kabayan. So, yun lang naman. Thank you guys for watching. Please do like and subscribe to our channel. Thank you. I appreciate all your support. God bless everyone. Bye!